May isang lalaki na laging mainit ang ulo at punong-puno ng stress. Pakiramdam niya, pasan niya ang lahat ng gastusin sa bahay at ang buong responsibilidad sa pamilya. Bukod pa rito, madalas siyang dinadalaw ng mga kamag-anak na lalo pang nagpapabigat sa kanyang isip. Dahil sa mga alalahaning ito, madalas siyang nagagalit, sinisigawan ang kanyang mga anak at nakikipagtalo sa kanyang asawa sa maliliit na bagay. Isang araw, lumapit ang kanyang anak at nagtanong, "Ama, pwede mo ba akong tulungan sa aking takdang aralin?" Sa inis, sinigawan niya ang bata at pinalayas ito. Ngunit nang lumamig ang kanyang ulo, pinuntahan niya ang kwarto ng anak at nakita itong natutulog habang hawak ang kanyang notebook. Kinuha niya ito at napatingin sa pamagat ng aralin. Mga bagay na hindi natin gusto sa simula, ngunit kalaunan ay napatunayang mabuti para sa atin. Dahil sa pag-uusisa, binasa niya ang isinulat ng anak. Nagpapasalamat ako sa aking huling pagsusulit dahil kahit mahirap ito sa simula, pagkatapos nito ay may bakasyon sa paaralan. Nagpapasalamat ako sa mapapait na gamot dahil kahit hindi masarap, nakakatulong ito upang gumaling ako. Nagpapasalamat ako sa alarm clock dahil kahit nakakairita ang tunog nito, ginigising ako tuwing umaga at ipinaalala na ako ay buhay. Ngunit higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang mabuting ama. Sa simula, masakit ang kanyang paninita, ngunit pagkatapos noon, binibigyan niya ako ng laruan, pinapakain ng masarap at dinadala sa pasyalan. Habang binabasa ito, parang may tumama sa puso ng lalaki. Umupo siya at pinag-isipan ang kanyang mga problema. Pinapasan ko ang lahat ng gastusin sa bahay, pero ibig sabihin, may bahay ako. Sa awa ng Diyos, mas maswerte ako kaysa sa mga walang matirhan. May responsibilidad akong alagaan ang aking pamilya, pero ibig sabihin, may pamilya ako, may asawang nagmamahal at mga anak na umaasa sa akin. Maraming tao ang mag-isa sa mundong ito. Lagi akong dinadalaw ng mga kamag-anak pero ibig sabihin, may mga taong nagmamalasakit sa akin. Napaluha siya at mahina niyang sinabi, "Panginoon, maraming salamat sa lahat. Patawad dahil hindi ko agad nakita ang iyong mga pagpapala." Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang alalahanin. Nagbago ang kanyang pananaw. Tumakbo siya sa kwarto ng anak, hinalikan ito sa noo, at taos-pusong nagpasalamat sa anak at sa Diyos. Gaya ng sa kwentong ito, sa ating buhay, kung palagi nating tinitingnan ang ating mga problema sa negatibong paraan, mananatili tayong balisa at punong-puno ng sama ng loob. Ngunit kapag binago natin ang ating pananaw at sinubukang makita ang kabutihan sa bawat sitwasyon, unti-unting magbabago ang ating buhay. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pagsubok, kundi kung paano natin ito tinitingnan. Maaaring wala tayong kontrol sa ating sitwasyon, ngunit palagi tayong may pagpipilian kung paano natin ito haharapin. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay may napulot kang inspirasyon mula sa kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming motivational stories. Pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong video. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para umangat at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Hanggang sa susunod na video, keep rising and stay inspired.